Sa pagitan ng edad na 25 hanggang 30, nagsisimula ang pinakamabigat na yugto ng buhay kung saan parang hinahabol ka ng mga inaasahan, pangarap at takot. Para kang nasa isang makapal na gubat ng mga tanong, nasaan na ako dapat sa buhay? Bakit siya nandoon na at ako nandito pa rin? Nagkamali ba ako ng landas? At sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, dumadagundong ang katotohanan. Ang buhay ay hindi isang karera na dapat madaliin. Ayon sa karunungan ng Stoicism, dapat tayong matutong hawakan ang pressure, hindi bilang kalaban, kundi bilang kasangga sa personal na paglago. Hindi mo kailangang habulin ang lahat ng marka ng tagumpay na sinet ng lipunan, bahay, kotse, negosyo, kasal, ayon sa oras na gusto nila. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang tunay na kalayaan ay ang pagkontrol sa iyong sarili, hindi sa mga pangyayaring wala ka namang kapangyarihang baguhin. Ang problema, maraming 25 to 30 anyos ang hindi na pag-iisipang mabuti kung aling mga bagay ang kaya nilang kontrolin at alin ang hindi. Sa kakulangan ng malinaw na hangganan, naiipit sila sa mga pagkukumpara, social media pressure, at sariling pagdududa. Kung stoic ang lapit mo, matututuhan mong unahin ang disiplina sa sarili, iayos ang iniisip mo bago mo ayusin ang takbo ng labas mong buhay. Kung mabigat ang kalooban mo dahil sa hindi mo pa natatamo ang mga inaasahan ng iba, itanong mo sa sarili mo, ito ba'y inaasahan ng aking kaluluwa o inaasahan lang ng mga mata ng ibang tao? Sa Stoicism, binibigyan tayo ng pahintulot na lumikha ng sariling landas. Hindi mo kailangang sumabay sa agos kung alam mong hindi iyon ang direksyon ng iyong tunay na kaligayahan. Ang presyo ng buhay ay hindi dapat maging tanikala, dapat itong maging gasolina ng matatag na loob. Kaya sa mga nagdaraan sa quarter-life crisis, alalahanin, ang batayan ng isang makabuluhang buhay ay hindi ang dami ng iyong narating sa panlabas, kundi ang lalim ng iyong pag-unawa sa sarili. Kapag naramdaman mong ikaw ay nahuhuli na sa mga kaibigan mong nakabili na ng bahay o nakapag-asawa na, tandaan mong bawat buhay ay may kanya-kanyang panahon. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang right timing ay hindi nakabase sa panlabas na kalendaryo, kundi sa panloob mong paghubog. Hindi mo hawak kung anong oras sisikat ang araw, pero hawak mo kung paano ka maghanda sa pagdating nito. Maraming mga kwento ng tagumpay ang nagsimula sa tahimik na taon ng pag-aantay at pagsusumikap habang ang iba ay abala sa pag-compare sa social media. Kung stoic kang mag-isip, matututuhan mong ang tunay na progreso ay hindi nakikita agad sa labas. Ito ay unti-unting bumubuo ng pundasyon sa ilalim ng lupa, tulad ng punong kahoy na matibay kahit dumating ang bagyo. Habang pinipilit mong sumabay sa timeline ng iba, tinatanggal mo ang karapatang pakinggan ang sarili mong kaluluwa. Hindi mo kailangang mabuhay para ipakita sa iba na ikaw ay nandoon na. Ang tunay na tagumpay ay ang mapayapang puso sa gitna ng magulong mundo. Kung pinili mong dumaan sa landas ng dahan-dahan pero matatag, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kahit kanino. Sa Stoicism, bawat hakbang ay may dangal kapag ito ay ginawang may buong pagninilay at lakas ng loob. Mas mabuting ikaw ay huli sa mata ng mundo kaysa mabilis ngunit hungkag sa iyong sariling damdamin. Hindi mawawala ang takot. Minsan, sa edad 25 hanggang 30, parang lahat ng desisyon ay napakabigat, karera, relasyon, pinansyal na seguridad, sariling pangarap. Pero ang Stoic ay hindi umaasa na mawawala ang takot, sa halip, niyayakap niya ito bilang bahagi ng paglalakbay. Tinuruan tayo ni Seneca na ang takot ay kadalasang mas malaki sa ating isipan kaysa sa aktual na panganib. Ang iniisip mong malaking pagkakamali ay maaaring isang simpleng liko lang sa kalsada ng buhay. Ang akala mong malaking kapahamakan ay madalas na nagiging simula ng pinakamatatag mong yugto. Kung papayagan mong lamunin ka ng takot,
Hahayaan mong ang buhay mo ay kontrolin ng mga paano kung. Pero kung papakitunguhan mo ang takot bilang guro, matututo kang sumulong kahit nanginginig ang tuhod mo. Ang lakas ng loob ay hindi kawalan ng kaba, kundi kakayahang kumilos kahit may kaba. Sa bawat hakbang na ginagabayan ng karunungan imbes na ng takot, pinapalalim mo ang iyong kakayahang mabuhay ng may integridad. Kaya ang susi, huwag hintayin ang kumpiyansa bago umaksyon. Kumilos ka na habang tinuturuan mong tumatad ang iyong sariling loob. Sa paghawak ng pressure ng career sa edad na ito, mainam na itanong mo sa sarili, ginagawa ko ba ito para sa tunay kong layunin o para lang sa validation ng iba? Ang Stoic, sa gitna ng gulo ng mundong corporate at social media driven, ay nananatiling tapat sa sariling prinsipyo. Hindi niya ibinabatay ang kanyang halaga sa posisyon, sweldo, o titulo. Ang halaga ng isang tao ay nagmumula sa kanyang karakter, hindi sa kanyang business card. Kung araw-araw ay pagod ka na pero hindi mo na alam kung para saan, baka panahon ng huminto at magnilay. Hindi kailangang itapon ng lahat, pero dapat mong tanungin, saan ba talaga ako tinatawag? Kung ang kasagutan mo ay mula sa pagmamahal sa buhay, paglilingkod, o paghubog ng sarili, naroon ang tunay mong kayamanan. Tandaan, hindi kailangang sumigaw ng tagumpay, ang tunay na halaga ay tahimik, matatag, at hindi kailangang ipagsigawan para maramdaman. Ang pressure sa relasyon ay isa rin sa pinakamatinding dagok sa panahong ito. Dapat ba akong ikasal na? Dapat ba akong makahanap na ng forever? Ngunit sa Stoicism, ang relasyon ay hindi tungkol sa pagkukumpleto sa sarili, kundi sa pagdadagdag ng kalayaan, respeto, at kabutihan sa isa't isa. Hindi mo kailangang pumasok sa isang relasyon dahil lang napipilitan ka o dahil lahat ng tao sa paligid mo ay nagpapakasal na. Ang Stoic na pagmamahalan ay hindi nakabase sa takot maiwan, kundi sa pagmamahal sa kabutihan ng isa't isa. Mas mabuting ikaw ay maghintay sa tamang taong karapat-dapat sa kalayaan mo kaysa magmadali at maligaw sa isang relasyon na magpapaliit sa iyo. Hindi karera ang pag-ibig, ito ay paglalakbay na puno ng pasensya, pag-unawa at malalim na respeto. Ang pressure ng kultura na nagsasabing dapat may kasama ka na ay hindi dapat maging dahilan para isuko mo ang iyong dignidad o kapayapaan. Ang pagod ay hindi kaaway, ito ay paalala. Sa Stoic na pananaw, kapag pagod ka na, hindi ibig sabihin noon na talo ka na. Madalas, ang pagod ay senyales na ikaw ay lumalaban para sa isang bagay na mahalaga. Ngunit dapat maging matalino rin, hindi lahat ng laban ay dapat ipagpatuloy. Minsan, ang pinakamapangahas na tapang ay ang kakayahang tumigil at magsimulang muli. Kung nararamdaman mong nauubos ka na, huwag mo itong tingnan bilang kahinaan. Tanungin mo, ang pagod ba na ito ay may kabuluhan? Kung magpahinga at bumangon muli. Kung hindi, maging matapang kang lisanin ang laban na hindi para sa iyo. Ang Stoic ay hindi nagpapakatatag sa lahat ng oras ng basta-basta. Pinipili niya kung saan niya ilalaan ang kanyang lakas. Kaya kapag pagod ka na sa pressure ng mundo, huwag mong ituring ang sarili mong mahina, baka ikaw pa nga ang pinakamatapang dahil pinili mong pakinggan ang bulong ng iyong kaluluwa kaysa ang sigaw ng lipunan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Isa sa mga pinakamahalagang Stoic principle ay ang pagkatuto ng katahimikan sa gitna ng hindi pagkakaunawaan. Hindi lahat ay kailangang maunawaan kung bakit pinili mong magbago ng karera, magpahinga muna, o pumili ng kakaibang landas. Ang mahalaga ay malinaw sa iyo kung bakit mo ito ginagawa. Ang pagpapaliwanag sa mga taong hindi bukas ang puso ay isang pag-aaksaya ng lakas. Sa edad na ito, mahalagang matutunan mong hindi lahat ng opinyon ay kailangan mong tanggapin. Ang mahalaga ay ang opinyon mo sa sarili mong prinsipyo at layunin. Ayon kay Epictetus,
Ikaw ay may pananagutan lamang sa iyong intensyon at aksyon, hindi sa interpretasyon ng iba. Kaya sa susunod na maramdaman mong kailangan mong magpaliwanag sa mga hindi mo naman obligasyon, huminga ka ng malalim at ipaubaya ang pag-unawa sa panahon. Maraming mag-aalok sa iyo ng mga shortcut sa edad na ito, shortcut sa pera, shortcut sa tagumpay, shortcut sa relasyon. Ngunit ang isang stoic ay hindi nagpapadala sa madaliang tukso ng instant gratification. Alam niyang ang tunay na halaga ay dumarating sa mabagal, disiplinado, at mapagnilay na proseso. Ang pressure na maging successful agad ay parang alon na malakas, pero kung marunong kang maghintay at magtayo ng matibay na pundasyon, ikaw ang magsisilbing bato na hindi kayang gapiin. Sa bawat tukso na i-cut corner para lang makarating agad sa gusto mo, tanungin mo, ito ba ay ayon sa virtue ko, o nadadala lang ako ng takot at inggit? Ang stoic ay hindi natitinag ng external rewards. Ang kanyang gantimpala ay ang kalayaan sa sarili at ang tahimik na dangal ng isang buhay na itinayo sa katatagan. Sa wakas, ang pinakadiwa ng stoic wisdom para sa mga 25-30 anyos ay ito: ang buhay ay hindi isang problema na kailangang lutasin, kundi isang paglalakbay na kailangang pagyamanin. Ang pressure, stress, takot, pagkabigo, lahat sila ay bahagi ng paghubog ng iyong kaluluwa. Hindi ka dapat mabuhay sa ilalim ng anino ng mga inaasahan, dapat kang mabuhay sa liwanag ng iyong sariling layunin. Hindi mo kailangang maging perpekto sa edad na ito o kahit kailan. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na kaligayahan ay nakaugat sa pagkilala sa kung sino ka, kung anong kontrol mo, at kung paano mo pinipili ang iyong tugon sa mundo. Sa bawat araw na pinipili mong maging matatag, tahimik, at totoo, ikaw ay nagtatayo ng isang uri ng tagumpay na hindi kayang sukatin ng pera, titulo, o social media likes, isang uri ng tagumpay na sinasabi ng kaluluwa mo. Ito ang tunay na tagumpay.